Sa Barangay Maligaya, may isang lalaking kilala sa pagiging masipan at maalaga, si Arturo Villanueva, 38 taong gulang. May magandang asawa na si Lian at isang anak na si Miko. Mapera si Arturo, nagmamay-ari ng hardware store at laging saksi ang kanyang itim na Montero sa mga biyahe ng kanyang negosyo at sa kasamaang palad ng kanyang pagtataksil. Sa likod ng imahe ng perpektong asawa, may itinatago siyang dumi. Sa loob ng kanyang SUV na may malalambot na upuan at tinted na bintana, ay madalas niyang dinadala ang mga babae, mula sa mga part-timer sa bar hanggang sa matagal na niyang kabit na si Clarice. Art, dito na lang ulit tayo. Ayoko sa motel, baka may makakita. Malambing na sabi ni Clarice habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Oo, dito tayo ligtas. Saka komportable dito sa kotse ko. Aircon, may speaker pa. Sagot ni Arturo habang pinapatay ang makina at pinapatugtog ang mahinang musika. Sa isang parking lot sa may gilid ng lungsod, sa gitna ng kadiliman, naging pugad ng kalaswaan ang sasakyang minsang binili upang isama ang pamilya sa outing. Hindi man sinasabi ni Lian, ramdam niya ang unti-unting paglamig ng kanyang asawa. Madalas itong late umuwi, laging nakayuko sa telepono, at may pabango na hindi niya kilala. Isang gabi, habang pinapaliguan ang kanilang anak, napansin ni Lian ang isang lipstick stain sa headrest ng kotse. Hindi ako nagli-lipstick ng ganyan, bulong niya sa sarili. Ilang araw niyang pinagmasdan si Arturo. Nang hindi ito umuwi ng isang gabi, sinundan niya ito. Sakay ng taxi, pinara niya ito ng palihim at nakita ang Montero, nakaparada sa isang madilim na sulok sa likod ng grocery sa may Kalayaan Avenue. Gabi-gabi raw nandun, sabi ng SECU. Nagtago siya sa likod ng puno. Sa loob ng sasakyan, aninad niya ang dalawang aninong nagsasalo sa bawal na pagmamahalan. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa loob-loob niya, may nawasak. Pag-uwi ni Arturo, tila walang nangyari. Ngunit sa unang pagkakataon, si Lian ay tahimik. Masyadong tahimik. Kinabukasan, habang tulog si Arturo, binuhusan ni Lian ng langis na itim ang upuan ng sasakyan. Binudbura ng pinaghalong asin, durog na itlog ng bayawak, at itim na alikabok mula sa ilalim ng kanilang altar. Ito ay ayon sa lumang ritual na itinuro ng kanyang lola, isang sinaunang babaylan. Sa huli, ibinulong niya, mula sa kahihiyan, maging pugad ka ng kahindik-hindik. Sa bawat halakhak, ikaw ay magdadalamhati, at sa bawat pagtataksil sa'yo, isumpa mo ang may sala. Pagkatapos noon, nilisan niya si Arturo, dala ang anak at luha. Hindi nagtagal, napansin ni Arturo ang pagbabago sa kanyang sasakyan. Madalas mag-off ang makina, kahit bago lang ang tune-up. Ang aircon ay bigla na lang naglalabas ng mainit na hangin. May amoy ng sunog kahit wala namang wiring issue. Isang gabi, habang nasa loob muli si Clarice, sa front seat, nagdilim ang lahat ng bintana. Hindi na mabuksan, hindi na makalabas. Arturo, may malamig sa likod, para bang may nakatingin. Sigaw ni Clarice, bigla na lang may humawak sa batok niya. Nang humarap siya, wala. Ngunit may markang itim ang balat niya na tila paso. Nabaliw sa takot si Clarice, lumayas, hindi na muling nagpakita. Pagkalipas ng isang buwan, hindi na kinaya ni Arturo ang mga kababalaghan. Ibinenta niya ang kotse sa murang halaga, $200 lang, sa isang binatang call center agent na si Gelo. Sir, sigurado kayong walang problema to? Tanong ni Gelo. Wala, magandang makina niyan, hindi lang kami magkasundo. Mabilis na sagot ni Arturo. Gabi, mag-isang nagmamaneho si Gelo pauwi mula sa night shift. Malapit sa East Service Road, napansin niyang napaalamig sa loob ng sasakyan. Higit pa sa karaniwan. Pinaikot niya ang aircon knob. Wala namang problema. Bigla siyang napatigil sa stoplight. Sa rearview mirror, may babaeng nakaupo sa gitnang upuan sa likod. Mahaba ang buhok, nakalugay, nakayuko at basang-basa ang puting destida.
Sino ka? Sigaw ni Gelo habang napapitlag at mabilis na lumingon sa likod. Walang tao. Binuksan niya ang pinto, lumabas. Pinailawan ang loob ng kotse gamit ang cellphone flashlight. Wala. Pagka-uwi niya sa kondo, pagod at tuliro, sinabihan siya ng guard habang pinapark ang sasakyan. Sir, pasensya na, pero wag po sanang magalit. Kanina po kasi may nakita akong babaeng umiiyak sa likod ng sasakyan nyo. Nakaupo. Akala ko po sinundo nyo. Pero nung tinignan ko, biglang nawala. Pinasilip ko pa sa kasamahan ko. Pareho naming nakita. Nanlambot ang tuhod ni Gelo. Hindi siya makasagot. Isang gabi habang hinahatid si Denise mula sa trabaho, pinilit niya itong huwag kabahan. Ngunit habang nasa loob sila ng sasakyan, naramdaman nilang nanginginig ang buong interior kahit hindi gumagalaw. May parang boses ng babae sa radyo, hindi kanta kundi mga bumulong. Hindi ikaw ang nararapat dito. Hindi ikaw ang mahal niya. Pagkababa ni Denise sa bahay nila, may sugat ang kanyang hita. 3 mahabang galos, tila kinayod ng kuko. Gelo, hindi ko alam kung paano to nangyari. Sobrang habdi, parang may humawak sa akin. Umiiyak niyang sabi. Isang madaling araw, habang iniidlip si Gelo sa loob ng Montero na nakaparada malapit sa McKinley. Hindi siya makagalaw. Bukas ang mga mata niya, pero parang may mabigat na nafadagan sa dibdib niya. Mula sa gilid ng kanyang paningin, may itinutulak na babae sa likod ng driver's seat. Parang ginagapos, umiiyak, pilit sumusigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa bibig nito. Nang makakilos siya, buong katawan niya'y pawis na pawis. Ang upuan ay basa, pero hindi pawis niya. Malamig at amoy lupa ang tela. Sa glove compartment, may natagpuan si Gelo, isang pulang lipstick na may lamat, isang hikaw na kulay itim, at isang pilas na lace panty. Hindi ito sa girlfriend ko. Bulong niya sa sarili. Sinunog niya ang mga ito sa likod ng gusali. Ngunit kinabukasan, nandoon uli ang lipstick. Nasa cup holder. Kinagat ni Gelo ang labi. Tinapon. Pero nang magpunta siya sa gas station sa Laguna, habang nagpapagas, narinig niya ang cashier na nagsabing, Sir, iniwan po yata ng girlfriend niyo yung hikaw sa upuan. Ibinalik ko lang po sa loob ng kotse. Mukhang mamahalin eh. Hindi na siya sumagot. Gusto na niyang isumpa ang araw na binili niya ang sasakyan. Minsan, habang nilililis niya ang likod ng kotse, may basa sa carpet, mga hugis ng paa ng babae. Galing sa gitna ng upuan, papalabas, sinunod niya ang mga yapak gamit ang flashlight. Humantong ito sa isang dingding ng parking area. Doon sa dingding, may sulat sa alikabok. Bakit mo ginagamit ang katahimikan ko para sa kalaswaan? Matapos ang sunod-sunod na pangyayari, tumirik ang sasakyan sa gitna ng flyover. Walang cellphone signal. Bigla na lang bumukas lahat ng ilaw sa loob. Pati ang radyo, umalingaw-ngaw ng isang lumang kanta. Ako'y sayo, ika'y akin, lamang. Tila may humahampas sa bubong mula sa loob. Nanginginig ang manibela. Bumukas ang mga pintuan ng sabay-sabay. Alam kong hindi ikaw ang dapat magdusa. Pero narito ka ngayon, kaya ikaw ang magbabayad. Sabi ng boses ng babae na hindi niya nakikita. Pagkaraan ng ilang segundo, nag-blackout si Gelo. Nakita na lang siyang nakayuko sa manibela ng isang motoristang tumulong. Pagkagaling niya sa ospital, walang pilay, walang gasgas, pero lutang ang diwa. Saka lang siya nagpasya, hanapin ang tagapawi ng sumpa. Sa baryo ng Bituin. Rizal, 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng tuko at kaluskos ng mga tuyong dahon. Dinala ni Gelo ang sinumpang Montero sa isang bakanting lupa sa likod ng simbahan, kung saan naghihintay sila kang Rosa, isang matandang babae na balingkinitan na kasuot ng itim na saya at may puping buhok na nakapulupot sa buhol. Bitbit niya ang kanyang baston na may dahon ng rimas sa dulo at isang maliit na kulintas na may piraso ng palat ng igat. Hindi lang ito kotse, iho, sabi niya habang nakatingin sa SUV. Ito ay baul ng hinagpis, pugad ng usang sumpang inipon ng mga luha. Tulungan niyo po ako, Lakang Rosa. Lahat na lang ng gabi ko, binabangungot ako. Hindi lang ako ang pinaparusahan, pati ang mga kasama ko. May kaluluwa pong nakakulong sa loob. Lumapit sila Kang Rosa, ikinumpas ang baston at iniutos kay Gelo.
Buksan mo ang lahat ng pinto. Walang dapat maging sarado. Pagkabukas ng mga pinto, naglabas siya ng mga gamit. Puting kandila, dried sampagita, altar na yari sa batong pinukpok ng araw, at isang maliit na palayok ng alkitran. Umupo si Lakang Rosa sa harap ng hood ng sasakyan. Inilagay sa lupa ang mga kandila. Bumuo ng bilog at binudburan ng durog na balat ng itlog ng bayawak, asin at pulbos na uling. Pinapikit si Gelo. Sa isang malalim na tinik, nagsimula siya ng dasal. Sa ilaw ng liwanag, binabawi ko ang anino. Sa apoy ng kadalisayan, sinusunog ko ang masamang hangarin. Sa pangalan ng mga inang nasaktan, anak na niloko, isinusuka ko ang kalaswaang ikinulong dito. Biglang lumamig ang hangin. Umikot ang kandila sa paligid ng sasakyan, tilang may puwersang hindi galing sa tao. Sa loob ng sasakyan, biglang nagpawis ang mga bintana. Mula sa rearview mirror, may lumitaw ng mukha ng isang babae. Nakangiti ngunit luhaan, duguan ang mata at nakatitig kay Gelo. Hindi siya nagsabi ng totoo. Sabi niya, ako lang. Iniis ko ang amoy ng kanyang katawan, ang pawis ng kasalanan. Hindi ko na kayang manahimik. Biglang nagsara ang mga pinto. Lahat, sabay-sabay, muntik nang mapigtas ang daliri ni Gelo. Hindi ko siya sinaktan. Bakit ako ang pinaparusahan? Sigaw ni Gelo habang sinusubukang buksan ang driver's side door. Hindi ikaw ang mahalaga. Ikaw ay kasangkapan lamang. Ikaw ang bagong katawan ng alaala ng pagkakanulo. Biglang binasad ng sarili nitong bintana ng passenger window. Sa basad na salamin, may anyo ng babaeng nakatali, umiiyak at duguan ang dibdib. Si Lakang Rosa, nanginginig ngunit matatag, binuhos ang alkitran sa lupa, sinindihan at sinigawan ang hangin. Patawarin ka na, hindi lahat ng lalaki ay Arturo. Hindi lahat ng babae ay dapat manatili sa likod ng upuan. Lisanin mo na ang sasakyang ito. Sa huling salitang iyon, nagsimulang umiyak ang makina. Literal na parang umiiyak ang SUV. Ang tambutso ay naglalabas ng itim na usok na tila hugis babae. Umikot ito sa paligid ng altar, saka naglakad pa atras, papalayo, hanggang sa naglaho ito sa alikabok ng lupa. Tumigil ang hangin. Tumigil ang sigaw. Tumigil ang gabi. Wala na siya, bulong ni Lakang Rosa, habang pinupunasan ang noo. Ngunit manatili kang tapat sa buhay, iho. Dahil ang sasakyang ito ay hindi makakalimot ng sinuwaling. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung makakabangon ako kung hindi dahil sa inyo. Sagot ni Gelo. Luhaan ngunit magaan ang dibdib. Mula noon, ipinagamit ni Gelo ang Montero sa mga proyekto ng simbahan. Pamimigay ng pagkain, rescue sa baha, at libreng sakay para sa mga batang nag-aaral. Hindi na niya ito ibinenta. Pero sa harap ng dashboard, may maliit na frame, larawan ng isang babaeng nakangiti. May suot ng puting bestida, may nakasulat sa ilalim. Ang sasakyang minsang naging kasangkapan ng pagtataksil, ngayoy ginagamit sa kabutihan. Ang kataksilan ay may epekto hindi lang sa relasyon, kundi sa kaluluwa ng bawat bagay na nasampot dito. Hindi lang tao ang nakafaramdam ng sakit, maging ang lugar, ang gamit. At ang alaalang naiwan ay nagiging imbakan ng sigaw ng budhi. Walang huling tagumpay ang kasinungalingan. Ang katotohanan, sa huli, ay laging lalabas sa pasag na bintana, sa iyak ng hangin o sa tahimik na kandila sa lupa.